Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Na ang problema nga ni customer kahit bago na itong brake master assembly niya, lubog pa rin itong brake pedal. Pero ngayon, kung makikita nyo, sa awa at tulong ng Diyos, okay na ito. Actually, ayoko talaga mag-repair ng mga hindi original ang pyesa, pero first time kong sinubukan. So far, nakuha ko naman. Kasi kung napanood nyo yung part 1, parang wala nang pag-asa ito para ma-repair ko pa. Tapos sumabay pa itong icon ng brake dito sa dashboard. Umilaw siya kahit nakababa na itong handbrake. Pero ngayon, okay na rin siya. Okay na, nawala na. Akala ko nga hindi mawawala yung icon ng brake warning light dito sa dashboard nang umilaw siya. Mabuti na nga lang at nawala na rin. Kaya pwede ko na ngayon ibaba itong hood niya para mag-road test na kami ni customer. Alam niyo naman siguro yung ugali ko. Hindi ko pinapakawalan si customer hanggat hindi kami magro-road test. Gusto ko kasi siya yung hahatol para wala siyang masabi. Hindi yung hatol na okay na yan, pangit yun. Kaya lang meron pa siyang kahabol na problema. Nauubos daw yung tubig niya dito sa reservoir ng wiper washer. Kaya balik ulit tayo, buksan ko itong hood para ma-check up ko nga itong reservoir ng wiper washer niya. Ang alam niya kasi, butas itong lagayan ng tubig ng wiper washer niya. Pag ginagamit ang tubig nawawala, ay yung pangalawang problema. Oo. Asan yung tubig mo? Okay na, sige. Ito na lang. At dahil nga sa nang binuksan ko itong tangke ng wiper washer niya, wala nga laman tubig. Kaya syempre, sasalinan ko muna yan para ma-check ko kung saan ang tagas. Nauubos yung laman nito? Oo. Tinanong ko nga si customer kung paano nauubos ang tubig, kung ginagamit niya ba yung wiper washer, doon nauubos o talagang nakatenga lang tapos nawawala na yung tubig. Kaya lang, hindi niya naman ako masagot ng eksakto, kaya ang ginawa ko, sinilip ko na lang kung may tagas ng tubig. Dito nga, sa tangke ng wiper washer niya. Kaya lang mga boss, sisilip ko, wala naman ako makitang tagas ng tubig. Ayon kay customer, ang suspect nila, mayroon daw butas itong lagayan nga ng tubig nitong washer niya. Ilapit ko itong camera mga bossing para kayo na yung mag-witness. At least kahit papaano malaman nyo kung paano mag-check up niyan kung meron siyang tagas ng tubig or wala. Pero kung mapapansin nyo, di ba, wala namang bakas ng tubig na tumutulo eh. Basta ang tip ko lang muna sa inyo sa pag-check up na gagawin yung mga bossing, yung mga hose, ayun ang unahin yung check up. Tignan nyo kung may leak. Dahil nga sa wala naman leak dito sa lagayan ng tubig, dito nga sa tangke niya, o sa mga hose at saka sa motor ka naman mag-check up. Minsan kasi yung pagkakatusok dito sa motor, yung seal niya, nagkakalik din dyan. Dati nga ako nagpapatay ng cellphone, nagpapatay na ako. Kasi ang aga minsan tumatawag eh. Dami. Gano'n naman siya pag magaling. Hindi ah. Yun lang ang pinanghahawakan ko, yung awa ng Diyos. Tinutulungan niya ako sa paggawa. Yun lang. Pero sa sarili ko wala. Ini-interview kasi ako ni Bossing habang gumagawa ako, kaya pasensya na kayo ha. Sa nakikita ko dito, nagkakaroon ito ng leak pag pinapagana ni customer yung wiper washer niya. At isa pa, kaya matagal ako mag-check up, sinisigurado ko yung paghatol na gagawin ko. Na hanggat maaari, wala siyang bibiling pyesa. Baka makasabok po. Hindi, baka may tagas eh. Baka may biyak na tong ano mo eh. At dahil nga sa wala talaga akong makitang leak dito mga boss, pagganahin ko na itong motor niya para makita ko kung saan nang gagaling yung leak ng tubig dito sa washer. Okay lang, huwag mo na start. On lang yan, gagana yan eh. O yan o. Sige, op. Teka ha. Sige nga, sige. Pagkanayin mo. Op. Ang lutong na pala nito. Sige sir, pagkanayin mo ulit sir. Sa nakita ko kasi mga boss dito sa duktungan at dito sa hose ang pinanggagalingan ng tagas ng tubig pag pinapagana yung wiper motor niya. Op. Sige pa. Okay. Isa pa. Okay. Ayan mga boss, nakita ko na kung saan yung pinanggagalingan ng tagas ng tubig. Kaya ipwesto ko muna ng maayos-ayos itong camera para makita nyo rin. Yung mga ganitong problema, kahit na wala na tayong biling pyesa dyan, kaya ko lang gawa ng paraan yan. Yung pinanggalingan nga pala ng tagas ng tubig, itong hose, pati yun sa tuktungan niya. Kaya yung first step ko, tinanggal ko muna siya dito sa tuktungan niya, tapos another check up ulit. Sige sir, pagkanayin mo sir. Stop! Okay na.
Yun naman yung pangalawang tagas niya sa hose galing. Butas yung hose nito mga boss, parang ginatkat ng daga. Hindi siguro pinapakain ni customer yung daga, kaya pinag-initan itong hose. At para sa huling check-up, i-connect ko ulit itong hose. Sige sir, testing. Lumalabas ko. Whoop! Di pa. Okay. And mga boss, na positibo ko na at nasukat ko na rin, kaya pwede ko nang bitawan yan para kumuha ako ng gunting. Putulin ko yung ginatgat ng daga. Paano naubos to? Biglaan? Paano naubos? Bigla, naubos na lang. Biglang pag... Pero hindi naman overnight. Mga ilang araw. Ibig sabihin, na hindi. Sinabi ko nga kay customer, nauubos lang naman yung tubig pag pinapagana niya yung wiper washer motor. Ang mahirap kasi sa nangyari dito sa wiper hose ni customer, yung nginatngat ng daga, yung pinakagitna ng wiper hose. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, puputulin ko itong hose niya, tsaka ako ngayon pagduduktongin. At kung makikita nyo, para hindi na lumaki pa yung mga baklasin ko dito sa gagawin kong trabaho, pinagtyagaan ko na lang dukutin yan. Ayun, nasa sulok yung hose na pinuputol ko. Pero pipilitin kong mapagduktong yan after ko nga maputol itong hose. Ito na mga boss yung pinutol ko na hose. At dahil nga sa nasa sulok na yung karugtong niyan na hose, iangat ko itong wiper grill niya. Meron siyang clip mga boss, ayun o, yung tinanggal ko para itong wiper grill umangat siya. Tapos gamit ako ng long nose para makapitan ko yung pagduduktungan ko ng hose. Kasi maiksi na masyado mga bossing hindi ko na siya maabot Kaya gumamit na ako dyan ng long nose. Tapos pinantay ko muna, ginupit ko yung dulo niya. Tapos gamit yung long nose, iipitin ko ulit itong hose na pagduduktungan ko nitong kaputol. Siyempre, nilagyan ko na yan ng adapter. Ito nga ang hose na iduduktong ko. Siya nga pala mga bossing, pag kayo ang gagawa ng ganitong nasa sulok na yung hose na halos hindi nyo na maabot-abot gaya ng nangyayari sa akin, hindi ko na siya maipit-ipit, sasamahan nyo siyempre ng kaunting pagtsatsaga. Hindi pwede mainit ang ulo dyan. Dahil pag mainitin ang ulo mo, hindi mo ma-shoot yan. Unang-unang matigas yung hose, tapos matigas din itong adapter niya, di mahihirapan ka. Kaya kailangan, kalma ka lang. Di ba? Salpak mo na yung hose. Ngayon, ang susunod, kung makikita nyo, meron itong kulay itim na hose. Tatanggalin ko na yan dito sa adapter niya. Ayan hugutin ko siya mga boss. Medyo matigas lang yan, pero kaya niyan. Tapos nyo mabunot, tsaka nyo ngayon i-connect na yung hose na isinalpak nyo doon papunta sa wiper at itong papunta naman na hose na adapter niya dito sa motor. Isasalpak nyo lang yan mga boss. Huwag kayong mag-alala, madali lang yan. Basic na basic, kayang-kaya nyo kapag mga ganyang nginat-ngat ng daga yung hose nyo nga dito sa wiper. Malalaman nyo naman pag may singaw yung hose dito sa wiper nyo, hihina yung buga ng washer nyo dito sa windshield. O kaya naman, mabilis maubos yung tubig mo dito sa reserva niya. Testing. Di ba? Lalo siyang tagas. Di ba? Wala tayong binili. Yun lang. Alam mo pang palalamog Testing Galing mo, sir. Saludo. Bawo. Saludo na ako sa iyo. Diba? Hindi ka naman gumawa na walang bibiling pyesa Basta meron ka lang common sense. Naunahan mo tapos, kaysa dumating yung anak ko. Kaya nga, sinabi ko kasi hindi ako yung mekaniko na paiikutin ka pa Direct to the point, kung ano yung problema, doon lang. Diba? Magtataka yan. Matagawa na. Punta Darwin, nagawa na rin yung yung water reservoir natin sa sa wiper. Hindi ka pa rin dumadating. Tagal-tagal mo. Nasa loob ba? Testing natin. Doon kasi may bayad may lulusot ka mamaya dyan, kakaliwaan mo, papasok doon. Bilisan mo kasi tapos na siya, papakita ko yan kay Saray yung sabi ko pag kinakambyo may tumutunog, di ba? Humina pala yung washer mo nung humina. Ako mga bossing, nagtawag pa si customer ng isa ko pang gagawin yung sasakyan daw ng anak niya. Dahil nga sa mabilis ko namang nagawa itong preno, pati itong problema niya sa wiper. Kaya mag-rotis muna kami. Hindi na ba nalubog? Hindi. Tumating ka dito. Masyado stress mo no? Grabe, 6:30 nga ako nandito. Preno muna.
Us. Oh, ini po. Grabe, ang lakas. Lakas ano? Kaliwa tayo, mana? Kaliwa. Grabe si Bossing. 6:30 ng umaga, nandito na. Ito na mga Bossing, yung Ano anak mo, niya ah? tumatawag na dahil nga sa may isa pa silang problema dun sa isang sasakyan, patigas daw yung clutch pedal. At syempre, recommended ako ng tatay niya. O, Dar, saan ka na? Saan ka na? Saan ka na? Ayos na. Saan ka na? Anong ayos na? Gawa na. Ni Sir Ray, dirt mechanic. Tapos na? Siyempre naman, patatagalin ko pa ba yan? Yabang eh, no? Hindi na pupunta. Punta ka, titingnan yung views, tsaka may papaayos pa ako dito yung yung pag umuulan, di ba, yung water reservoir. Di ba, laging nauubos yung tubig. Preno, sir. Preno. Oops. Buti Okay. ko, ano. Siyempre naman. Ikaw naman, no? Ang galing mo, boss. Para, Hindi, tsamba lang yan. Balik tayo, sir. Balik tayo. para ma-meet mo siya, punta ka rin. Sige. Ang lakas ng tsamba ko ba? Malakas ba tsamba? Malakas daw tsamba niya. Darwin. Ha, sir? Malakas ba yung tsamba ko, sir? Hindi chamba yan. Nakailang video na pinanood ng tatay ko sa'yo eh. Ah, ganon. Sabi, ayoko talaga gawin to, sir. Ayoko talagang gawin dahil nga sa yung parts, hindi naman siya original. Mahirap. Kaya lang, Punta ka na. nakiusap sa akin si papa mo eh. Sabi niya, kahit walang mangyari, okay lang. Siyempre, gagawin natin yung best pag ganun. Di ba? Okay. Galing mo, boss. Thank you. Tsamba nga lang yun, sir. Awa ng Diyos. Kanya to eh. Sige. Ah, sige, sir. Thank you. Mabiyahe na ako, mabiyahe. Okay, boss. Thank you. Sige, Darwin. Ingat ka. Sige, sige. Ano? Okay na? Oo. Hindi na talaga? Malakas na preno? Oo. Wala ka ng problema? Champion kayo. Awa lang ng Diyos yan kaya ako nagawa. Yun lang katotohanan dun. Wala naman akong pinangahawakan sa sarili ko. At dahil sa okay na ito mga boss, waiting ko na lang yung isa pang sasakyan ng anak ni customer. Kasi nga may problema daw yung sa pang ilalim na kailangan daw i-troubleshoot. Bukod sa matigas na clutch pedal. Kaya lang mga taga Las Piñas pa sila. Muli, maraming salamat sa panonood at sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit. Sir.